To send money successfully from GCash to Landbank, important reminder na kailangan mo muna malaman na si GCash ay merong daily outgoing limit of 100,000 pesos. Meaning, if may 11,106 pesos dito nakalagay sa GCash profile limits mo, once you check, 88,894 pesos na lang pwede mo ibang transfer ngayong araw from GCash to Landbank. Kasi 100,000 minus 11,106 is 88,894 pesos. Tanong, saan po ba makikita iyang daily outgoing limit po ni GCash? Makikita po siya when you tap the profile sa baba, then tap ulit profile limits, and makikita mo na daily outgoing limit mo. Note pala, nagre-refresh itong daily outgoing limit araw-araw. Meaning, if may 11,106 dito today, by tomorrow babalik na siya sa 0. Ngayon, alam mo na ang important information na ito. Let me teach you how to send money from GCash to Landbank. Let's go! To send money from GCash to Landbank, balik tayo sa home, tap transfer, at mapupunta ka dito. Susunod mo gagawin ay hanapin mo ang Landbank, then tap. Pero just in case hindi mo nakita, scroll down ka lang hanggang makita mo ang view all. Tap mo ito at mapupunta ka sa bank transfer section. Tap mo itong search bar, then search Landbank. And Landbank will appear sa baba, tap mo lang yan, at mapupunta ka dito sa Landbank banking form. Gawin mo lang dito is fill out the information needed. Kung di ka marunong, tuturuan kita. Dito sa amount, dito mo ilagay kung magkano gusto mo ipadala. Note nga pala, ang minimum amount na pwede i-transfer ay 1 peso, habang ang maximum naman ay 50,000 pesos per transaction. Dito sa amount, maglalagay ako ng 115 pesos. Dito sa account name, ilagay mo lang dito ang account name ng Landbank account holder ng pagpapadalhan mo ng pera, tulad ng ginawa ko. Dito naman sa account number, ilagay mo lang yung Landbank account number ng may-ari ng Landbank account ng pagpapadalhan mo ng pera, tulad ng ginawa ko. Tanong, saan po ba makikita ang account number ng ating sariling Landbank account? Nakalimutan ko kasi. Based on my research, makikita po siya sa ating Landbank ATM card. Specifically sa harap ng card ninyo. Hanapin lang ang word na SA, katulad nito, at itong 10 digits number pagkatapos ng word ng SA ang account number mo. Dito naman sa send receipt, optional lang ito. Pwede mo lagyan, pwede din hindi. Pero ako lalagyan ko kasi important ito just in case magka-aberya, at least may resibo ako sa email ko. Dagdag kaalaman nga pala, may 15 pesos fee si GCash kapag mag-transfer ka ng pera sa Landbank. Meaning, 130 pesos deduct sa wallet mo instead of 115 pesos. Kasi 115 pesos plus 15 pesos is equal to 130 pesos. Kapag okay lang ito sa'yo lahat, tap mo na send money at mapupunta ka dito. Gawin mo lang dito is to check if may typo ka ba or wala. Kapag meron, tap this back arrow para maka-edit ka pa. Pag okay na at tama na lahat, scroll down ka lang up until makita mo ito. Then tap mo itong I confirm that the details are correct tulad ng ginawa ko. Then tap pay at mapupunta ka dito at makakatanggap ka ng OTP galing kay GCash tulad nito. At memorize mo itong 6 digits OTP tapos balik ka dito at input mo dito. Then tap submit at this receipt will generate as proof na nakapag-send ka na ng pera from GCash to Landbank. Tanong, magre-reflect po ba agad? So to answer that question, open muna natin Landbank mobile app. Here at my account, hindi pa nagre-reflect ang pinadala ko na pera. Pero after a few minutes lang, nag-reflect na siya agad. As you can see in my available balance. Meaning, success ang transfer natin from GCash to Landbank. Informative ba ang video na ito para sa iyo? Kung oo, and you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang, see you in my next video. Let's go!